sobrang inire-restrict talaga ng Panginoong Diyos yun, na huwag ka makikipag-usap sa mga patay. Pero si King Saul, alam niya naman na bawal yun, pero ginawa niya pa rin. Siguro, nadidisperado siya na baka mamatay siya, takot siyang mamatay. Eh nung nakausap niya si Samuel, sinabi na gano'n nga, na kasi lumayo na sa kanyang Panginoong Diyos. Kumbaga, hindi na siya kinakasihan ng Panginoong Diyos kasi nga, naging makasalanan siya sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya nung time na yun, sinabi din sa kanya na mamamatay siya sa doon sa pakikipagkima niya sa mga Palestine. At tapos, hindi lang siya mamatay, pati yung kanyang pamilya. Malapit na po. Ito po sa Ecclesiastes 12:7, at ang alabok ay nauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So ito po yung sinasabi dito na yung ating katawan ay babalik sa ating Panginoon. At ang katawan ay babalik sa lupa, at ang spirit ay babalik sa ating Panginoong Diyos. The dead cannot cross back to the living world. Ito po yung sa rich man, ang story ng rich man tsaka ni Lazarus. Pinapakita po sa story na yon na hindi na talaga pwede. Hindi talaga pwede kasi sinasabi ko doon na sa Luke 16 verse 16. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga ibig tumawid buhat dini, para matanggal nyo yung transit, dini, hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. So binigyan sila, pinapakita doon na binigyan sila ng, parang pinaghiwalay sila doon sa story na yun na walang makakapunta doon sa doon sa kabilang side, at wala rin makapunta doon sa kabilang side. So ibig sabihin, kung iisipin natin, mas lalo hindi pwede pumunta yung mga patay ay yung mga namatay dito sa lupa. Kasi sila nga doon halos, kumbaga parang pinapayo na nagkakausapan sila eh. So much more pa kung dito pa talaga sa Earth. So pag namatay tayo, hindi na tayo babalik dito. Mas naalala ko nga paano kasi mayroon akong tita doon sa Batangas. Sabi niya, nagpa-aral ba yun? Nagpa-aral yung tatay mo sa anak ko. Nagbigay ng number sa wedding. Nanalo. Tapos ewan ko ba? Kapag talaga yung kapag nabuhay ng isang tao sa puro sabi-sabi, puro tradisyon, talagang doon umiikot yung mga kung ano-ano ang bumabago ng pag-iisip ng tao. Kaya kung tayo ay magbabasa, katulad nga po nito nung pinag-aaralan ko, mas naiintindihan ko na pag namatay ganun pala. So kung naisip ko minsan, kasi yung tatay ko kasi na siya na aksidente. So iniisip ko kung tutuloy ko ba yung kaso, bahala na ang Diyos. Hindi ko kaya kung minsan sobrang nalulungkot ako kasi bilang tao parang nahayakan ko na lang na siya ay namatay dahil sa kapabayaan ng iba. So yun yung umiikot sa ko na bahala siguro ang Diyos na magbigay ng judgment sa bawat nangyari. And God, ito po yung kanina sinasabi ko na God forbids any attempt to talk to the dead. Sa ano po pala yun? Sa Deuteronomy 18:10 na sinasabi na ito ay karumalduman. Huwag makasumpong sa inyo ang sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o
encantador o manggagaway. Sa 11, o encantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Ito po yung nasabi ko kanina na imposibleng hindi alam ni King Saul yun kasi sila yung ano ng Panginoon Diyos. Ang bayan siya ay kasama sa bayan ng Israel. So ibig sabihin, alam niya yun, pero ginawa niya pa rin. Kaya ang Panginoon Diyos ay sinasabi na siya ay hindi gumagawa lang nakakalugod sa kanya. Sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay nito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal nito ay pinilaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. So naalala ko din yung di ba may mga sa mga teens, di ba kung may mga classmate ka, tayo, Spirit of Douglas. So yung intention ba na gusto mong kumausap sa mga patay, yun pala ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Parang sobrang sobrang napakabigat na kasalanan sa ating Panginoon na ating sasalansanin yung kanyang kagustuhan. At yung isa po, the dead cannot cross back to the living world. Ito nga po yung kay Lazarus at dun sa rich man. Luke 16 verse 26, at bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo. Ito po yung kanina na nasabi ko kanina na wala talaga pagkakataon ang mga patay na makapunta dito sa atin. So kung example, namatay tayo, hindi na tayo makapunta dito, hindi na tayo makakapagbigay ng wedding number. No? The rich man in hell begged for Lazarus to send back to warn his brother. So sinasabi nga doon na kumari, buhay bumalik doon sa earth na si ay makapatunay na meron talagang pakmuko, meron talagang pero hindi, nandun na kasi yung sila Moses, yung mga prophet. Sinasabi ko dito na kung hindi sila maniniwala kina Moses at sa mga prophet or sa Bible, hindi sila maniniwala, eh paano pa kaya kung siya ay babalik? Warnings about deception. Pinapakita din po dito na yung kay Satan. The Bible teaches us that Satan can disguise himself as an angel of light. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, at hindi nakapagtataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. So kung makakakita pala kasulad niya sinasabi nung yung bigay doon ng number. So posible or hindi talaga yung namatay. Kasi nga may kapangyarihan din si Satanas na nabaguhin ng mga nakikita mo kung ano mo Hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay magsisiayon sa kanilang mga gawa. At ito din po, do you still have memories after we die? So di ba kanina merong dun sa mayaman kay Lazarus kasi naalala nila So ibig sabihin, meron palang merong memories. Pero meron kasing state yan Para kung may time. After death, before final judgment, yes, people remember life, choices, loved ones. So wala pa dito yung judgment. Ipinapakita na may naaalala pa yung tao. Sa Luke 16 verse 25, that what sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro na gaya din sa gayong paraan ay masasamang bagay. Datakwat na yon ay inaaliw siya rin Talagang batanggay niyo yung inaaliw siya rin At ikaw ay nasa kahirapan. Galit po kasi sa batanggay niyo. Rine, karne.
Marine.